Magandang umaga sa inyo mga idol. Nandito kami ulit sa Bustos, Bulacan, no? So parang dalawang beses na, no? Dalawang beses tayo, parang maraming breeder dito eh. So kasama ulit natin yung mga team Gwapo't Magaling. At ito nga pala si TC Wonder at yung kasama ko. Ako nga pala si Inad Motovlog, Boss Pogi. At Melbourne Flores ng Hairbox. Ayun. So syempre huwag nyo kalimutan i-subscribe yung mga team Gwapo't Magaling. No? At yung mga hindi namin nakakasama, no? I-shoutout na lang namin. No? Okay, mawala na tayo. Shoutout kay Alakdan Official Game Farm. Charles Sweater. Si Micaela Alegria. At JR, ano ba JR niya pare? JR Alego. JR Allegri. JR Alego. At At shoutout din kay Ayan. Ryan Vergara. Yun, ako Papa Dogs. Yun. At Strong Chicken. Yun, Strong Chicken. Ngayon, papakilala namin ngayon yung breeder dito sa Bustos, no. Isa rin tong balita namin, kaka-champion lang nito. Last week ba sir? Last week. Yun. So ngayon, sir, magpakilala po kayo sa ano namin. Followers. Good morning mga followers. Ako si Raymond Angeles ng Dream on Game Farm. Located dito sa Bustos, Bulacan. So, Bustos. Sir, matanong lang namin, no. So, saan po nagsimula yung ano nyo? Start breeding, sir? Nagsimula yun dati sa sa kapatid ko eh. So nakikita ko siya nag-breed. So nahilig din ako sa pagmamanok. Yun, magaganda kasi yung mga dati niyang bloodline, mga imported talaga. Padala ng kaibigan niya galing US. Doon ako nagsimula. So lahat sir, lahat ng bloodline nyo dito sir, imported po lahat? Hindi naman, marami din nga island born. Pero nagsimula siya sa imported. So infuse lang na infuse. Halos ilang beses na rin ako nag-tag para sa mga dati kong bloodline. So sir, ano yung diskarte nyo sir, no? Pagdating sa selection ng bloodline, no? Siyempre, unang-una titingnan mo dyan yung galing. Pangalawa, yung linyada, kung nananalo ba siya or hindi ganun kaganda yung score. Yun ang importante. Tapos, saka ka palang pupunta sa mga hipo, sa mga station. Yun. So bloodline talaga sir yung namin. Mas prefer ko talaga bloodline. Bloodline tapos hipo na. Sir, yung pangalan ng farm nyo, saan nagsimula yan? Kasi binabanggit ng mga small time, mas mga big time, kaya kung saan sila nagaling. Oo. Dream on. Dream Yung Dream ko kasi tawag kasi sa akin nung bata pa ako, Doraemon eh. So pinaiksi lang namin kaya naging Dream on. So may history pala. No? Oo, yun ang history ng Doraemon kasi. From the name Raymond. At Vlad, yung nag-comment sa atin, basahin mo na. Ayun nga pala, yung nag-comment sa atin si Harlisa Game Pulse. Ang tanong niya dito, sir, during interview, as daw na, ano pinasok nila na bloodline? At saan galing? Bloodline yung saan na nagpan na. Okay. Nagsimula ako sa bloodline ko is yung old line na Dink, 2005. And then, tsaka yung brownie na Kelso. Ganon din taon yun, dumating dito galing US. US Imported. Imported. So hindi mo na kinross nyo yun pero sa mga local dito? Kinukros ko nga siya sa local and then infuse lang na infuse. Then balik lang ulit sa sweater, balik lang ulit sa Kelso. So yun yung mga ginagamit mo sir nung nag-champion Nung ka? unang breeding ko is yun talaga bloodline ko. So nakapag-infuse ako ng bagong Kelso galing kay Nato Lacson, yung Ted Walker na Kelso. So yun na lang, nung habang tumatagal, mas nagugustuhan ko na yung Ted Walker kasi ano siya madilaw. Tapos maganda yung estasyon, magaling. So habang tumatagal, mas napaparami ko na yung Ted Walker. Yun na ang binread ko. Family yung sweater? Family siya ng Kelso. Kelso. Oo. Hanggang ngayon, yun pa rin ang Kelso ko. Ted Walker Kelso. Tanong pa dito, sir. Paano ang tamang pagpili ng materyales, especially sa mga inahin? Pinaka-importante yan. Unang-una titignan mo record. So babase ka muna sa record. Pag nakita mo maganda record ng marking nung kapatid ng mga inahin, so dun ka palang pipili sa physical. So ang unang mong pipiliin, maganda katawan, maganda hipo,
maganda estasyon, maganda mata, tapos healthy. Yun ang unang-unang mo titingnan sa pagpili ng inahin. Sa buto, hindi ako masyado nagre-relay sa buto ng inahin eh. Kasi sabi nila, pagka daw malaki buto ng manok, maganda. Sa inahin, pag malaki buto, ang anak mababagal. Masyado malalaki din ang Yung buto. sabi nilang heavy bone. Heavy Oo. bone. Kala naman sir, pag mabuto ang inahin, mahirap mag-itlog na maganda. Yun nga, isa pa yun. Isa na rin Mahirap mag-itlog maganda. Tapos, yung mga anak niya, yung mga lalaki, sobrang lalaki ng buto, nagiging mabagal. Mabagal para minsan sir pag gano'n. Mabagal na manok yan. Sir, napansin ko dito sir yung pumping nyo sir. Kasi ito marami nagsabi na ang pumping daw ay mahina sa Basaan. basaan. Anong masasabi nyo sir? Hindi totoo yun. Naniniwala pa rin ako sa alaga. Alaga pa rin talaga. Oo, sa alaga. Sa conditioning, sa bloodline. Tama. Hindi totoo yung sa kulay lang ng manok. Kasi marami pa rin nag-aalaga ng pumpkin sir. Ano? Oo. Napansin ko pala sir, yung sa pumpkin nyo, meron kayong ano eh, dalawang klase ng pumpkin black na nakita ko. Meron yung parang ano siya na gray, tapos yung isa meron parang ano eh, Yung, like Gilmore na siya. yung ano mga crosses yun, nakakross sa black. Sa Melsim ko na black. Yung pumpkin na yun, yung medyo alumbiyugin na madilaw. Yun, crosses yun. Pumpkin Pagkagano. black. Pumpkin black. So ano sir, pwede mo bang masabi sa amin yung mga bloodline mo dito na meron ka na pwede mo may recommend sa mga followers natin, for example, may gusto sila, no? Ang may recommended ko lang naman is unang-una yung Kelso ko. Pangalawa yung sweaters. Pangatlo yung body bowman ko na Gilmore. Pang-apat yung Leaper Hatch. Tsaka yung panglima ko yung Melsim Hatch. Yan. Yung bloodline. Yun naman kasing pumpkin ko, nakapasok yan sa sweater, sa Kelso eh. So, mamimili na lang kayo kung anong Kelso kukunin nyo. Kelso na pumpkin or Kelso na pula. At saka sweater na pumpkin, tsaka sweater na pula. Yan. Yan din yun. Yung pumpkin na yan, yun din ang bloodline yan. Sweater sa Kelso lang. Sweater lang din. Yes, Sir, sa mga nagtatanong daw, kasi marami magchat-chat sa amin, magkano naman po ang ano? So, ang benta ko ng stag, 7,000. And then yung mga pang-breeding materials ko, 20,000 sa brood stag, 10,000 sa pullets. Yung stag na 7,000 sir, ano yun? Battle stags. Two-way cross lang naman. Two-way. Oo. Iba straight breed. May ano ba sila, Boss Raymond, pag alimbawa bibili sila, may minimum Minimum silang, 5 heads. Minimum 5 heads. 5 heads, Oo. pataas. Stags yun sir, no? Sa stag, oo. So pagdating sir sample di ba ngayon nga may mga local season, mga early bird season. So yung style nyo sir, pagdating naman sa breeding ng mga sisiu, no? From the day old sir, naka-brooder po ba sila? Dalawa kasi practice ko, depende sa pagkakataon eh. Meron ako mga brooder dyan na 4x8 ang sukat. So ang gusto ko, ilalagay muna doon for at least 1 week. 1 week. 1 week or 2 weeks, depende sa bababaan ng range. Kaso minsan nagtatraffic yung bababaan, hindi agad na ibababa yung nasa brooder. So yung susunod na batch, minsan idinediretso ko na sa lupa, idinediretso ko sa barn. Oo. Complete vaccine na rin yun sir. Oo. Pag, may bababa na. Oh, may Marex, may B1B1, may Lasota. Importante kasi yun sir, no? Oo. Sir, matanong ko lang, siyempre tatanong din sa atin ng mga viewers natin yan. Nag-out din po ba kayo ng day old? May mga nagtatanong. So, meron paminsan-minsan pagka may bumibili. Pero actually hindi naman totally yun talaga market natin. Ibig sabihin wala sir, abangan na lang sa page nyo kung may post kayo ng day old. Sila ang magpapareserve sa akin kung gusto nila. Sila mismo. Pwede sila Pero pwede sila magpareserve. Pwede silang Sir, magsabi. anong contact number nyo at Facebook account na pwede lang matawagan? Yung Facebook account ko is Raymond Angeles or yung Dream on Game Farm. Tapos yung cellphone number ko naman ay 0932-222-9813. Ayan sir, nasa screen po lahat yan mga kaibigan. Sir, pagdating sa breeding sir, no, ano yung type ng ginagamit nyo? Naka-battery ba kayo or naka-flock mating kayo? Dalawang way kasi yung pagbe-breed ko eh. Dalawang way din. Meron kasi kung mainahin na let's say 2 piraso, isang piraso na lang na talagang medyo mahalaga sa akin yung linyada. Yun, nilalagay ko sa battery para sigurado makita ko na umiitlog ng maayos. So yung naman marami kong mainahin, let's say 5 piraso, 6 na piraso or pataas, yun, inilalagay ko dito sa pen para mas matagal ko sila magamit.
Sir, yung sa battery type, sir, ilan yung maximum na iniitlog ng isang inahin doon? Maximum na iniitlog. Yung inikip mo. Hindi ko siya sigurado. Pero ang inahin kasi sa battery, nakita ko. Hanggat umiitlog, hanggat maganda itlog, pwede mong gamitin eh. Oo. Wala siyang specific na numbers kung ilan lang ang dapat itlog eh. Ganun yung... Basta pasok sa timbang, sir, ano? Ano timbang ba mahinam? At least 50 grams, I guess eh. Oo. So sa block mating, sir, example, di ba, maraming inahin yun. So, ilan yung maximum na inahin doon sa isang broodstag? Maximum ko, 10. 10 inahin, isang Sa broodstag, oo. So, gaano katagal Isang malaking din yung sampa ng lalaki doon, sir? Yun, inaabot sila ng inaabot sila ng mula breeding, mula early bird na gamit ko hanggang national eh. Hanggang national? Yun ang kagandahan ng naka-flock mating. Lagi mo lang tatanggalin yung itlog. Kasi pag kami nakita silang itlog, pagka naglimlim, dire-diretso. Kaya kailangan pagka-itlog, Kuha ng kuha. So, ang ginagawa ko naman, hindi rin naman may iwasan na may maglimlim talaga. Ilalabas mo na lang. Paliliguan mo, vitamins, condition ulit, purga. so ilang araw yun, sir, bago mo siya ibabalik doon sa... Mga 1 week lang okay na eh. Babalik na ulit Oo, yun. pwede na ulit. Maganda na itlog ulit. Oo. Saglit na naman patabahin. So, for example, naka-ranging ka. So, ano yung maximum na edad bago mo sila i-record? Or kung meron ng may mga alpha na, tsaka mo nakukunin or ano, meron ka bang ganun, sir? Ang una kong kinukuha at minsan kasi hindi maiiwasan na merong alpha na lumabas ng bata pa lang. 4 months may alpha na eh. So tatanggalin mo na yun. Kasi pagka may ganung matapang, yung mga kasamahan niya, binubugbog lang eh. Lalo sa patukaan. May nababansot, sir. Nababansot, nagkakasakit, nasisira. So 4 months, may alpha na, kunin mo na yung alpha. So pagdating ng 5 months, harvestin mo na lahat sila, Harvest sabay-sabay. na lahat, 5 months. 5 months, sabay-sabay na. Kahit sabihin mo Mas yung maganda iba- ba yun, sir, na 5 months sila na nakakatali? Kasi napapaliguan na sila eh. Nakakasolo na ng pagkain. Yung mga medyo na late, doon makakahabol sila. Kasi solo na nila yung pagkain. Kasi tulad yan, sir, no? Sumasali po kayo sa estada, no? So, 5 months kayo nag-early cord. Mas prefer nyo ba yung mas nag-early cord kayo ng 5 months kasi stag yung Mas maganda. Kasi doon pa lang, maaalagaan mo namang parang panlaban. Mahihipo mo na, masasaksakan mo na ng vitamins. Parang 1:1 lang yung labanan niya. Parang kinukondisyon mo na yun eh, pagka naitali mo na. Mag-start na yun eh. Yun. Yung ano boss, ilan yung napoproduce mo pag mga early bird gano'n? yun. Konti-konti lang naman ako mag-produce. At least mga 400 to 500 every year. Every year yun. Ganun lang, okay na yun. Okay na ako doon. Ayun. So, balita pala namin, sir, meron kayong booth sa Expo, no? Yes, sa Clark Hobby Expo. May number na ba yung bot niya, sir? Ibigay na. So, may booth number ba kayo, sir? Paano pala sila, sir, pag pumunta? Hindi ko lang kung may number. Parang wala ata. Ano siya eh? Bago pa lang yung sa expo siya, no? Pagpasok lang, entrance. Oo, wala pa yata ang number eh. Ayan. Dream on. Ayan. LCC. Ayun na lang, sir. Ayan, may booth tayo sa Clark Hobby Expo. June 27, 28, and 29 nagaganapin sa SM Clark. Ayan, pagpasok lang po ng Hall 3. All 3. Pagpasok lang po ng Hall 3 ng entrance, left side. Nandun na po yung booth natin. So, mas maganda, sir, no, ngayon pa lang, na tulad nyo yun, interview ka namin, ngayon pa lang, mag-PM na sila sa inyo, no? Reservation. Pwede na kayo magpa-reserve. Ayun, para pagdating nyo sa Expo, i-pick upin na sila. No? Ibigay na lang. Magdadala tayo ng maraming sweater sa kahat. So, may, mga ilan yung madadala nyo, sir? At ano mga bloodline yun, sir? Target ko magdala at least mga 50 heads lang eh. 50 heads yan, kukunti lang, kailangan, ano na sila, no? 50 heads, more on sweater sa kahats lang dadalhin ko, dalawang bloodline. Yun yung mga, kumbaga, sir, meron ba kayong, natawag signature line? Yung white ko,
Yung tinatawag ko Yakult White, yan. May dala kayo Magdadala yun? ko. Oo, magdadala ko. Ayun, Yakult White. Ay, yung mga puti yung pala na mga nandun. Yan, yung Kelso ano, din yan. Kelso, may sweater ba yun? White. Oo, Kelso yan. Ngayon, this year, nag-impis ako ng Sanino ni Will Gildy. Sa Nino White sir. Yes, oo. Galing kay Will Jim. Sa Kelso. Oo, inimpisan ko. So, bakit sir, nagustuhan niyo yung Kelso na yun, sir? Ano ba yung characteristic meron dyan, tsaka hipo? Kelso,